Kolokoy sila. O ayan mga kababayan, galit na naman itong mga Bulaga 11 mga kababayan, lalong-lalo na ito si Erwin Tulfok. Isang chismosang palaka mga kababayan. Anong sabi nito? Silang dalawa ni Bendalo mga kababayan, na kapatid niyang gonggong din na si Erwin Tulfo. Sabi nila mga kababayan, mayroon na daw dalawa na lilipat sa kanila. Dahil disgusted na daw mga kababayan. Ay ngayon, sa araw na ito, 11 pa rin sila mga kababayan, hindi nadagdagan. Kahit na ipakulong man nila mga kababayan si Jinggoy Estrada, hindi pa rin nila nakuha mga kababayan yung dalawa mga kababayan senador na kailangan na lang nila para mapasakamay naman nila mga kababayan ang liderato sa Senado. Hindi nangyari ito. At ang nakakatawa pa mga kababayan, dahil nag-walkout sila nung isang linggo, ngayon, nagantihan sila mga kababayan dahil pinakulong nila si Jinggoy Estrada. Sumama ang maraming senador doon mga kababayan sa Camp Crame na kung saan pinrases ang kaso ni Jinggoy. Walang naiwan na majority sa kanila mga kababayan. A taste of their own medicine. Kaya galit na galit sila. Nagpuputak naman mga kababayan sa media na as if hindi sila nag-walk out nung nakaraang linggo mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Oh, what happened? Kolokoy sila. Kolokoy sila. O ikaw, Shokoy ka. Ano po? Ano po? Sanuhin po kayo. Ikaw ang Kolokoy ungas. Gagawin namin. Ano po masasabi niyo na maraming guests yung naghintay? Yan yung nakakaya eh. Wow, yan ang nakakahiya. Sabi na nag-walk out last week mga kababayan. Hindi ka na nahiya last week. Ngayon, nahihiya ka. Ito mga kababayan, this is a clear attack sa Senado dahil nanghihimasok mga kababayan ang mga bangag. Pati na, kasabwat ito mga kababayan, mga buang na to. Di ba ang sabi, kung hindi ka kakalas dyan sa majority, itutuloy ang kaso mo. Pero kung ano ka, kakalas ka, lilipat ka dito sa grupo ni na Tulfok at ni na Soto, ibabasura lahat ng kaso. Oh, hindi ba yan atake? Yan ang ginawa nila eh. First time ever, sabi nila. Na first time ever, first time din yung nag-walk out. Bakit po nakakahiya for you? 11. Ay grabe eh. Ikaw ang nakakahiya, Tulfok, di ba Max Boy? Inostas natin tao ba? Trabaho kami. Wow, nagtatrabaho kami. Ito, nakita naman, maraming bisita dyan. Oh. Oh. Last week, hindi kayo nahiya last week, marami ding bisita. Meron tayo po yatang CA na pending. Tatlong generals. Oh. Mag-repair na, kawawa naman. Wow, kawawa, biglang naging kawawa mga kababayan. Last week, kung hindi kayo nag-walk out, tapos na sana yon. Eh, hindi sila magpumod. Doon po sila mababanggang. Dahil sa kanya nila, may tatlong generals. As if naman, hindi mo binumura yung mga men and uniform, Po Tulfok. ni ST Alan, kailangan daw pong challenge niya po yung Senate minority na Gusto niya, sumama kami sa kanya na No, hindi naman sumama ang sabi niya. Makiisa lang dahil inaatake dito ang Senado. Anyway mga kababayan, alam na natin ang mga kaliskis dito. Kasama ito sa nang-aatake. Mga virus sa mga ugali nito mga kababayan. Sinisira nila ang kanilang sariling institusyon. boycott Yes. itong Senate. Kasi sabi niya, Boycott. kailangan daw independent ang Senate. Kayo walk out. Talaga naman dapat independent mga kababayan. Dapat hindi kayo sunod-sunuran sa bangag. Sa kahit sa anumang mga situation. Bakit rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Wow, rule of law. Kailan pa naging rule of law na naging conditional ang kaso mo mga kababayan? Isipin nyo na lang ha, kung kakalas ka, basura ang kaso. Kung ayaw mong kakalas, aresto. Nasaan ang rule of law niyan? Ba't ka nasasama sa pagboboykot sa kanya? Oh. So, Tapos, mayroon ding mga kababayan, ginigipit pang ibang mga senador. Ganyan din. Lahat ng mga majority senators, mayroong kaso kadalasan. Nasaan ang rule of law dyan? siguro sila ayaw nila magtrabaho, then it's up to them. Sa university. Wow, ayaw magtrabaho, ikaw nga nag-walk out. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Ay! Pinatayan pa kami ng wifi. Pinatayan ng wifi. Ang sinabi niya, pinatayan siya ng aircon mga kababayan, ay aircon pala ng CR, ang kanyang minimin. Diyos ko Lord, hindi ka makatae, makaihi, Tulfok ng walang aircon. Ang arte mo. Siyempre, sino ba mong nasa majority? Wala nga dyan Nang bintang na naman mga kababayan. Paano sila papatayan na nasa Cayetano mga kababayan kung wala nga dyan? kayo nga lang dyan ang nandyan. Paano kayo papatayan? Ang sabihin nila mga kababayan, issue na naman yan. Pangdagdag lang mga kababayan, kaartihan lang. Dahil pinatayan ng aircon ang CR ha. Ang CR ang pinatayan mga kababayan. Hindi dyan sa Senado. Kung pinatayan niya ng aircon, nagpapaypay na yung mga tao dyan.
ang meaning niya pinatayan ng aircon, yung CR. Hindi makaihi mga kababayan kung walang aircon, ang gunggong. Natawagan po si SP kanina. Sumagot po ba siya? Sumagot siya sa isang message, pagkahaba, 1 kilometrong haba. Ano po? Tamad pa naman mabasa Naman, ito. Sen. Yun na, so ang buod nun is para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Wala siyang sinabing boycott. Makiisa lamang dahil inaatake ng mga Marcos. Kasama ka sa nang-aatake. Sir, yun po ba yung feel nyo? Kaya parang hindi na po kayo mag-iintay dito na laban yung hindi na Sa papasok kami tomorrow. Sila mag-boycott, okay lang. Pero kami, papasok kami hanggang Wednesday. Ba't Tuloy-tuloy kami po. gagawin yun? Sana pati Tuesday mga kababayan at Wednesday boycott dahil baka mayroon silang gawing hokus-pokus mga kababayan habang wala pa ang hearing sa flood control. Sana walang hearing mga kababayan, walang session Martes at Miyerkules para tuloy na talaga ang Webes na na flood control hearing. I love it. Kung may balak silang i-boycott tong Senado, sila lang. So that's Oh. boycott. Sige! As if naman mga kababayan na pwede ang walang quorum. Sa tingin mo, Tulfo, kung 11 lang kayo, pwedeng mag-proceed ang session? Hindi. Walang quorum mga kababayan, hindi valid yan. Parang ganun yung tema nung message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Dahil nagiging kayo sunod-sunuran kayo ni Bangag kung ano ang mga kababayan Kung ano ang gusto ni Bangag, yan ang susundin. Dapat daw ang mga buwisit. Ano independence pala sasabihin niya? Sa tingin niyo, Sen, this is the answer to the walkout that the minority did last week? Hindi kami nag-walkout Hindi nag-walk out, ungas! Hindi na sila nag-walk out mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa sinungaling na ito? Hindi naman kami nag-walk out Ay, nag-walkout kami nung last time because nag-walk out sinungaling ka. meron sa railroad nila yung rule. Mere railroad, pagbobotohan nga yan Ibang usapan na. Hindi kami nag-walkout. Ibang usapan daw. Di ba? Sila nag-walkout. Sila, di sila sunod. Wow. Isa pang traidor mga kababayan si Zubiri Siya ang nag-udlok mga kababayan na mag-walk out. Let's go si Zubiri. Pakantahin lang daw ang choir. Tulpok! Eto mga kababayan kung sino ang boboto nito sa 2028 mga kababayan ulit. Bobo! Isang malaking bobo. Kamalasan sa buhay mo ang mapapala mo kung boboto ka kay Tulfo. Sir, yung reaction nyo dun sa ginawa ng minority, may pasabi ba sa inyo officially? Yung ginawa ng majority na hindi pagsipot ngayon. Tingin nyo po ba may paglabag sa rules or Sabi ni Sherwin Gatchalian, kakasuhan daw nila ng ethics complaint mga kababayan. Wow! Tapos kung kayo, nag-walk out kayo, walang kasong ethics. magsasampahan ng ethics nagsasampahan may Oo. ethics complaint? Dereliction of duty yung ginawa. Wow, dereliction of duty. Yung walk out ninyo, hindi? Meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, at wala naman silang malalim na Ito mga kababayan, nag-iimbento na naman to as if nagpa-all-knowing ito mga kababayan dahilan. Wala naman tayong COVID, wala naman tayong force majeure, tinatawag, pa rin silang umaten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Bakit hindi? Hindi na ginalang ang mga kababayan Hindi na ginalang nila ang Senado. Alam naman nila hindi yan tatakas si si Jinggoy mga kababayan Talagang hindi nila mga kababayan, pina-attend sa hearing. Dahil natatakot sila na yung na nag-walk out sila last week, natatakot sila na ngayon pagbobotohan. Wala na si Jinggoy di. Sabi nila mga kababayan, hindi na yan matutuloy kailanman dahil kulang na kayo. 11 na ngayon mga kababayan. 11 versus 11. Ang problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Wow, trabaho pa ang sa tamad mga kababayang gunggong na to. May pinag-iisipan Trabaho ba pa ang pagsasampa ng ethics complaint? Kasi sabi ng iba niyong kasama, may paglabag daw sa rules ng Senate yung ginawa ng majority. Well, Sige, magsampa kayo. Magsampa kayo. Go ahead. Samahan ko kung ano yung balak nilang gawin, kung magsasampa ba ng kaso tungkol dyan. Dapat kayo din ang sampahan. With them. Ikaw nga dapat sampahan, di ba? Namigay ka ng, magkano nga ba yun mga kababayan? 200,000, 300,000 sa tip pa lang sa Viva Max?
Dapat imbestigahan ka. Baka gumamit ka ng kaba ng bayan dyan sa inyong pinaggagawa. Dapat kang imbestigahan. Ano yung plano ng mga kasama ko sa minority. Sir, anong message niyo sa public? Kasi yung ginawa ng mga kasama niyo today, parang di ba kapag ordinaryong empleyado, hindi ba? Wow, eh. Oh, salsal pa, media. How about yung ginawa nilang walkout dati? Correct. Kaya nga, Korek-korek. Sila lang din mga kababayan ang nagkukorek-korekan. ako po'y buong pakumbaba, taos Pakumbaba, hambugero ka nga. pusong humingi po ng pasensya sa Ay, pagbayan. lako, taong bayan. Mahiyakas kaliskis mo, Tulpo. Dahil dito sa mga pangyari, in fact, udas ka. Na pumunta doon para ma-recognize, para mabasa kung ano man yung mga reason kung bakit sila pumunta doon. Hindi na nagampanan. Marami kami mga trabaho today na hindi na Maraming trabaho today. As if, nakakaya. ikaw ang nakakahiya. Di ba, Max? Sir, reaction niyo sa sinabi ni San Jinggoy kanina na parang pinipressure daw siya para tumalikod sa majority para di na Oh, mukhang, baka nga kasali ito sa nagpe-pressure mga kababayan dahil bakit sabi niya na mayroon nun dalawa. Alam niya. kasuhan. Wala akong alam na Walang alam. Oh. Pagtapos mo magputak sa media, wala kang alam. ganung pangyari na pressure siya sumama Liar. sa para mawala ng kaso. I don't Liar. know. Wala. Kung ako tatanungin, ilang beses na kami nag-focus sa minority, never na pag-usapan yan. Hindi nyo kinausap, sir. Hindi nyo kinausap si Senator Jinggoy. Well, nag-uusap mo ni Jim. Ayan, ikaw pala. So kasama ka pala. Honestly, doon sa lounge, sinabi niya na ready na raw siya. Baka ikaw ngayon siguro nananakot Pakulong dahil gusto niya manindigan sa kanyang prinsipyo. And he's been telling that, and he's been consistent. Ano pala sinabi mo? Na hindi ka makukulong kung kung babaliktad ka? Ikaw ngayon. Naman, in fairness. So what's the plan for tomorrow? Ayan, next step I'm sorry? What's the plan for the minority for tomorrow? Papasok kami. Sana mga kababayan hindi papasok na majority bukas at saka sa Wednesday para wala nang choice mga kababayan, matutuloy na ang hearing sa flood control ngayong paparating na June 4. Kung sila papasok, yung majority, then it's all up to them. Basta kami, papasok kami hanggang Wednesday. Ano sir, kung ituloy-tuloy nga nila hanggang Wednesday, adjournment nila. Tapos, marami yung CA, sabi namin sa news kanina, Yung CA, kawawa naman yung tatlong generals. Palusot ka pa, ungas ka. Retire na sila pag hindi sila na-confirm by Wednesday this week. Then, kawawa. Kawawa. As if naman mga kababayan, hindi sila naawa sa ninakawan mga kababayan ng maleta. Sorry lang sila. Itong tanggapin na lang natin, hindi sila papasok. minority ito. Wala tayong magawa. Siguro, our next move is we'll think kung ano yung pwede namin gawin para naman yung mga abala na ginawa nitong majority, may balik sa kanila. Balik na nga yan sa inyo Kayo nga ang abala Effect naman po sa image ng Senate. Ayan na naman mga kababayan. Sira na naman daw ang imahe. Kailan pa hindi nasira yung imahe ng dahil sa inyo, tulpok. Dito sa magpapatuloy na yun. Napakalaki epekto to. Kaya nga, sabi ko pa, ang beses, Puro nakakahiya, ikaw ang nakakahiya. Kaya, Ikaw ang nakakahiya, maleta. parang kuminsan pag naglalakad ako dyan sa kalye, parang wala na akong mukha maipakita. Oh, ikaw lang. Ibahin nyo sina Senator Marcoleta. Hero sila mga kababayan para sa mga tao. Kayo, sinusuka kayo sa kalye. Sa totoo lang. Dahil yung ibang tao sabi, ang gugulo ninyo, ba't ginagawa nyo ito? Ba't Oh. nangyari ito? Oh, ikaw lang. Pero tingnan nyo sina Senator Marcoleta. Mahal na mahal yan ng taong bayan. The taong bayan Oh, taong bayan has been watching us for the past few days, weeks. Udas. Sila ay dismayado. And same thing with us sa minority. Ay, naku. Nakakadiri mga kababayan itong tulpuhan na to. Forward tayo. Dito tayo mga kababayan, Oh, alam niyo ba mga kababayan na iba ang kwento ni John Vic? Hindi daw sumuko si mga kababayan, si Jinggoy. Kundi inaresto daw nila. I went there personally together with the CIDG. The warrant of arrest, case number E. Ang sabi niya we arrest him.
We arrested him. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. A warrant of arrest, case number E-S. Oh, hindi daw sumuko mga kababayan dahil gusto niya nga, inaresto talaga daw niya. Ang hambog-hambog, ang napakahambog dito si John Wick, no? B26-CRM-006 for plunder under RA 7080. The Di bali, pagdating ng panahon, kayo naman ang iiyak. following are enjoined to arrest Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Regional Director, NBI, the Director, NBI, NCRPO, Tapit ka lang, Jinggoy. GPNP, 2 years CIDG. lang. 2 years You are lang. hereby to commanded to arrest Jose Jinggoy Pimentel Estrada, Manuel Mandigas Bonoan, then Tapos si Bunuan mga kababayan, no? Si Bunuan biglang nagkasakit. hindi kinulong mga kababayan si Bunuan sa ospital direkta. Phil Cesar Sages Cortuna, Manny Bumagat Blusan, Arthur Lobres Gonzalez, who stand charged above stated crime and bring them therefore to the court to be dealt with the law and the rule of court. Direct, no bail. Yan mga kababayan ang gusto nila si Marcoleta. Next mga kababayan na kung lalabas yung plunder, no bail din si Marcoleta. Tingnan nyo yan. Kapag magtuloy-tuloy ang flood control mga kababayan, ipipilit nila yung plunder ni Marcoleta, no bail, para ma-stop yung flood control. Quezon City, Philippines, on first day of June 26, signed Honorable Zaldi V. Trespeces, Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. May dala-dala silang mga Armalite mga kababayan. Sumama po si Jinggoy. Binasahan po siya ng Miranda rights niya kasama ang kanyang abogado. Sumuko nga dahil may option siyang magtago Yan din ang sabi ni Bato mga kababayan. Kung dito sa Pilipinas susurrender ako. Pero ipapadala nyo ako sa ICC mga animal. Tinanong niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang Kayo, hindi nyo naiintindihan dahil binibend nyo charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Mapayapa siyang sumama dito sa CIDG, process and resto. Currently, 2 are already in the Sandigan Bayan. 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his Hospital, hypertension is listed at 100. Bakit si Bonoan? Dahil bagoong mga kababayan Hospital arrest, yan. Tapos si Jinggoy, kawawa si Jinggoy dahil sa ordinaryong selda ilalagay. 92/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit, he stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy, cooperated. May araw din kayo, mga buisit kayo. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Oo. Sir! Pasigaw-sigaw pa ang mga kababayan. Parang bakta ito si John Wick mga kababayan Tapos nagsumbong mga kababayan sa sa media dahil napakyuhan daw siya mga kababayan ng anak ni Jinggoy na babae. Na middle finger siya mga kababayan nagsumbong sa media. Na dirty finger daw siya ng anak. Is he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary. And Pinatapos na lang sana nila mag-hearing mga kababayan, Talagang agaw-agaw, na naman sila mga kababayan, agaw eksena na naman. Kaya iyan ang dahilan mga kababayan, kaya hindi natuloy ang hearing ngayon. Dahil lang haras na naman sila para hindi na naman matuloy ang botohan. Yan! Hindi ba atake yan? sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, Sir, I'm sorry, you lost that privilege when... Sino ka? Sino ka para magsabing you lost that privilege? Ikaw? Ikaw ang batas? Sudas? Ang kapal ng pagmumukha mga kababayan na magsabing you lost that privilege. Na as if siya ang masusunod mga kababayan. To escape.
Okay, So next. ano ibig sabihin? Wala na, So, hindi yes. na honor yung ganung separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest made, Wala ka ngang courtesy, ungas ka. Nagdala pa ng mga long firearms, mga kababayan. arrest. So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. Gumagawa-gawa na siya ng kwento, mga kababayan. Ayaw niya talagang sabihin na arestuhin. Gusto niya arrest. Ayaw niya sabihin sumuko. Dahil gusto niya arrest. Para mag-take credit siya, mga kababayan. Na-aresto ko si Jinggoy. Personally, together with the CIDG, he was read his Miranda rights, and from there, he was brought here to Krami to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bonoan went here, the one from DPWH, I forgot his name. He was here, so voluntary surrendered. All 4? The 2 others, voluntary surrendered. Sila, voluntary surrender. Tapos si, Jinggoy, na nag-antay na lang dyan, mga kababayan, ng, arrest. Hindi? Wow. To the Sandigan Bayan. Okay. Sir, nasa taas pa ba si Senator Jinggoy? At Umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila sa Sandigan. Ano specifically ang ginawa sa kanila sa booking procedure? Can you just walk There us is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Bonoan was not fit to go to the Sandigan. Kaya Special si Bonoan, May alam kasi yan si Bonoan eh. diretso muna siya sa hospital. Senator Jinggoy requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Anong pinag-usapan ninyo? it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangyarihan dyan. Ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-opera o hindi. Sir, si Senate President, bakit sumama hanggang dito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita, pre, and that's his exact word, sasamahan kita. Wala naman siyang other request, sir? Maliban mo siya nakapit? Wala naman. Sir, si Bonoan, sa ospital mo, dito pa ba sa... Hindi ko alam sasabi Baka si Bonoan, mga kababayan, ha? Baka biglayang biglayang makabral, ha? Biglang makabral si Bonoan. ko kung saan, kung saan yung PNPH, yes. Second dito sa hospital ng I think so. Dito ba sa medical? Dito ba? Dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. Unfair! Hospital arrest si Bonoan, mga kababayan. So, iintayin natin yung indictment niya before he's formally Udas! charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. Ito sa our decision kasi nga, imminent na yung stroke niya at 192. So, ito sa our decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Sa assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they will be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi po ba, sir, sa PCJ kung saan nakakulong ng mga ibang kasabi? Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan. Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ng blood pressure niya, dadali na siya, magre-return of warrant na kami sa 5th Sir, Division. explain lang po ba kayo consider na arrest sa halip na surrender? Which is No, he is arrested but not yet indicted. Sir, but why it's not called surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrender siya rito. Surrender siya Okay, dito. And he then- surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge. No, but you arrested him. Sir, was He it- surrendered again. Okay, he surrendered. He was read his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, aharap muna siya sa judge, sa Sandigan. Then they will say guilty or not guilty. And then after that, the process Yes, but the begins. fact that you went there personally to serve the warrant. Wait. is serving the warrant of Are we arrest. talking about Jinggoy or? Yes, Jinggoy. I was talking about Secretary Bonoan eh. Di ba? Jinggoy ang sinasabi niya. Jinggoy.
Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bonoan. When you jumped, you didn't identify it was about I Jinggoy. said Jinggoy, sir. Oh, I'm sorry, I didn't hear. I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Narrative, syempre, ng Jinggoy Cap. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights before he went to the rostrum, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin ito-consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held a Well, that's his, you can see, makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press con at sinabi niya na surrender siya. He was he's surrendered. already arrested. Yes. He was read his rights. Reaction niyo doon sa sinasabi na parang atat na atat kayong ihulihin sila, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Sir, yung konting miscommunication or altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan niyo, sir, na tangkang obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. Bakit niya tinake yun, sir, yung statement? We're fine. Magkasama kami rito sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. We do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually ilalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Sir, pinayagan niyo ba na mag-press con siya? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So So, now that you're saying na that they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has it's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, is it, it's a privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, not, I am are you not saying that implying. there's a hand on the I am state? not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, would that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-aalis? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It is There's no such law. It's a privilege granted to the legislative. So for the first time, Because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I there's no think such what law? is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. Okay. But after session. Yes, all 5 are accounted for. We will entertain last 2 questions from the media. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung court po ang... It's up to the Sandigan Bayan. It's a possibility you will welcome here, sir. We have the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial Ready ba siya? facility is barely livable. But meaning puro daga, Wala na bang nakasala doon? it is about to be demolished because to build a new facility. So Wala na nagsistay doon ngayon? I'm not familiar kung meron pa. PNP chief? Meron pa ba? Wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kayo mag-iwalay ni Senator Jinggoy? Ano yung last message niyo po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. I don't know.
But I say it was nothing personal, naging emotion lahat.